Welcome to my channel mga kaibigan at isang Panasonic na stand pan ang ating gagawin. So ang pinagagawa sa atin dito ay nawalan siya ng power. So isang DC pan o yung direct current na supply ang ginagamit niya dito. So nung tingnan natin yung supply, wala siyang nakalagay kung ano yung talagang pinaka supply na DC niya. Wala yung voltage na nakalagay. So iti-trace na lang natin dito kung ano yung naging sira niya. So madalas dito maaaring itong switch. So pwede rin itong pinakamotor niya. So bago yan, iti-test muna natin itong pinaka power supply. So parang meron siyang charger dito, pero naka-fix siya. So yan yung pinaka power supply niya mga kaibigan. Wala rin nakalagay na supply kung ano yung eksaktong voltage na DC. So iti-trace na lang natin kung ano yung supply niya, kung 12 volts ba yan o 24. So kung totoosin, kukunti lang naman yung piyesa niya. Meron siyang power supply, meron switch, at yung pinakamotor niya. So ito mga kaibigan, tinry nating baklasin o buksan yung power supply. Medyo silyado nga lang siya. Tapos itong switch tinanggal natin. Bali inangat lang natin yung cover ng pinaka body ng stand pan, kasi hindi siya matanggal yung isang tornilyo. Ang ginamit dito ay star screw. So wala tayong gamit nun, hindi natin matanggal. Bali inangat na lang natin, natanggal natin yung isang tornilyo kasi ordinaryong tornilyo lang yung nakalagay. So yan yung housing ng motor. Ito yung pinaka switch. So yung switch, ang ginamit niya dito ay potentiometer o yung variable resistor. So walang pinagkaiba yan doon sa mga ginagamit na volume control sa mga Bluetooth. So yun ang kumokontrol ng speed. So naka built in na rin yung pinaka on in off switch niya. So bago yan, ititest muna natin itong power supply. So binaklas pa natin yan kasi nakasilyado pa yan. So nakadikit yan. So yan mga kaibigan, titest natin kung okay pa yung yung capacitor nya, fuse. Titingnan natin kung may mga nag-loose dyan. So pag natis natin to, ibabalik rin natin. Bali ididikit natin yan. So nakadikit siya ng parang stick glue o yung special glue na ginagamit, madikit yan mga kaibigan. So babaklasin natin yon. So kailangan natin matest itong board nya. Buksan na natin. So, wala pa tayong idea. So, na natin gagawin dito, ito siyempre yung 24 volts. fuse niya kung hindi nag-open. Supply dito kung meron. Test natin yung fuse niya, mukhang okay naman. Test natin. So, ang test natin dito, okay naman yung fuse niya, hindi siya nag-open. Ibig sabihin, walang shorted doon sa primary. So, check lang natin yan doon sa mga loose connection, bloated capacitor. At i-test natin kung ano yung supply talaga niya. So mga kaibigan,
i-plug natin, na-plug natin para i-test natin yung kanyang secondary supply o yung pinaka DC supply niya, na yun yung mismong nagsusupply sa ating stand fan o dito sa stand fan. So ang test natin dito nasa 24 volts. So ayan mga kaibigan, 24 volts DC yung ginamit. So ibig sabihin okay itong power supply. Bali pipix na lang muna natin yan. Dito muna tayo sa sa pinaka switch nya. So hindi natin matest dito sa dalawang linya. So parehong kulay niya, pero ito yung negative at positive ng 24 volts. So itetest lang natin kung may pumapasok dito sa pinaka switch niya at itong mismong controller niya. So yan yung pinaka on and off switch at yung mismong nag-a-adjust ng speed. So hindi natin matest, bali kakabit na lang natin yung pinaka-socket at itetest natin dito sa mismong board niya. So nung tanggalin natin itong board, may nakita tayong parang may naglulus doon sa switch. Doon sa isang pins ng switch. So dalawa lang naman yan. Tapos may tatlo dyan. Yan yung pinaka-potentiometer o yung variable resistor na tinatawag. So na-test natin dito, may pumapasok na 24 volts. So malamang dito lang yan sa may switch nagka-problema. So syempre yan yung madalas na pihitin, kaya maaring nag-crack na yung board niyan. Maliit lang kasi yung pinaka PCB na ginamit o yung pinaka linya. So ayan mga kaibigan, sa test natin may 24 volts. Tapos dito sa kabilang linya ng switch o yung on and off switch, wala siyang supply. So ibig sabihin dito siya sa may switch nagkaroon ng problema. So ang gagawin natin dito mga kaibigan, maghihinang muna tayo. So malamang nagkaroon ng crack yung pinaka-switch niya, kaya nagkaroon ng loose connection. So nung ating sinort yung linya, bali gumana siya o umikot yung ating fan. Ibig sabihin nandyan lang yung problema niya. So ayan mga kaibigan, nung sinort natin yung nakita natin na nag-open na linya dito sa may PCB, umikot yung motor natin. So maghihinang lang tayo dito mga kaibigan, tapos ipipix na lang siguro natin. So malamang dito lang sa pinaka switch o yung on and off switch niya nagkaroon siya ng problema.
So ayan mga kaibigan, ng ating sino-short, gumagalaw yung pinaka body kasi yung pinaka gearbox niya, syempre nagre-react siya dahil umiikot yung pinaka shafting. Oo, gumagana yung pinaka motor niya. So, lilinisin lang natin itong ating hihinangan para makapit yung ating soldering iron o yung lead natin. So, nahin lang natin mga kaibigan, kung umikot siya mga kaibigan, bali, pipix na lang natin ito. So, okay na tayo dito mga kaibigan. At least nalaman natin kung ano yung supply niya. 24 volts DC. Tapos yung ginamit niya ay potentiometer. So, ipipix lang natin to mga kaibigan. At okay na siya. At sana nakapagbigay ako ng idea. Maraming salamat sa panonood. See you ulit tayo sa ating susunod na mga video. Palike na lang at pasubscribe. Maraming salamat mga kaibigan.
So pabo lang mga kaibigan, hindi na natin na-test yung LEC niya dahil nung dalhin nito ay walang LEC nasa may-ari. So yun lang, magandang araw mga kaibigan at salamat ulit sa panonood.